Ito ang balita. Dagsa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Solidarity Rally kahapon sa Davao City. Iisa ang sigaw ng mga ito, hustisya para sa kinakaharap ng dating Pangulo at panawagang pauwiin na ito ng Pilipinas. Sentro sa naging pagtitipon ang legasiya ng dating Pangulo. Ito ang balita ni Gladys Towabi. Hindi alintana ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mainit na panahon at ilang oras na pagtayo sa Freedom Park, Davao City kahapon para ipakita ang kanilang suporta sa itinuturing nilang tatay ng lungsod. Suot-suot ang kulay berdeng damit, bit-bit ng mga ito ang pag-asa at katatagan na hindi sila titigil hanggang sa muling makapiling ang dating Pangulo. Niyami karon aron pagpakita sa suporta kang Tatay Digong. So kay tuwa man siya dito ron sa sulod karon aron mahupay-hupay pod ang iyang gibati dito. So ang kining among gihimo karon pagsuporta alang sa kalambuan sa tong nasod. Ang among gilauman karon ma'am nga makabot unta ang hustisya sa nahitabo ni Tatay Digong karon. Nami karon diri aron i-celebrate ang adlaw nga natawhan sa atong mayor, former President Roa Rodrigo Duterte. Kami po, isa po may ka pugpong sa Davao aron ipakita na si Duterte dili mawala sa mga Davawinyo. Sa unahan tud karon makagawas na si Rodrigo Duterte para makita na siya sa iyang pamilya o gimingaw na pod ang mga Davawinyo sa iya. Lipay kay ko kay tungod sa daghang tao jud nga suporta sa atong presidente. Unta makagawas si Rodrigo Duterte atong presidente dai. Nga kada lang magnaot ni nga gusto na mo mabago dyan. Nga unta wala na yung mga parehi nga ni ba nga daghan kay mga dili maayong mga binuhatan. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ng dating Pangulo, sentro sa isinagawang Solidarity Rally kahapon, ang legasiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa pagiging kaibigan, isang leader at isang family man. Marami sa mga ito ang nagbahagi ng kanilang mensahe at nagkwento ng kanilang karanasan kung paanong nagmarka sa kanilang buhay ang dating Pangulo. Kasama na rito ang kanyang anak na si Davao City Mayor Baste Duterte at kilalang kaalyado na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa pagharap ni Mayor Baste sa libo-libong Davaoenyo, ipinaabot nito ang lubos na pagpapasalamat hindi lamang sa mga Davaoenyo, kundi maging sa lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa at abroad dahil sa kanilang mainit na pagsuporta sa kanilang pamilya. Morning, dili na kay sa lisod para namo kami pamilya, kami mga anak o mga apo, yung mga igsoon nga niya. Di na kay lisod ni sa mua nga wa siya karon kay naaman mo. Salamat kaayo gyud na. Wa ko mo expect, wa ko magtuo nga siguro gyud akong amahan maing tao gyud siguro. Kay bawo ba mo o kay bawo to nga ni ata nag-celebrate sa birthday masuko to. Di man to ganahan, gana siya. Hindi man ito kapiling ang kanyang ama sa kaarawan nito. Naniniwala siyang hindi nawawala sa puso ng mga tao si dating Pangulong Duterte. Ko ni nga butang sa mga di lalim na mapreso mo amahan. Pero sige lang kay gipili man na niya nga kinabuhi. Og tan-aw pod nako wa mangyud siya mawa sa toa. Oh, naa siya sa itong mga kasing-kasing para di mapaong ang gibilin niya, nga ligasiya niya. Tumana lang tanan niyang giingon. Kita mga Davaoenyo, disiplinado, buotan, og musukol gyud para sa kung unsay sakto og tama. Sa kabila ng nangyayari ngayon, sinabi ni Mayor Baste na magpapatuloy ito magsiserbisyo sa publiko at nangakong patuloy na ipatutupad ang patas na batas sa lungsod. Gladys Towabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Mula sa Plaza Miranda sa Maynila, sabay-sabay nagmarcha papuntang Menjola ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Dito sila nagsagawa ng kanilang programa bilang bahagi ng pagpapakita ng suporta sa dating Pangulo. Samantala, nagkasama ng kilos protesta ang mga progresibong grupo sa Liwasang Bonifacio para manawagan ng hustisya para sa mga biktima ng Duterte drug war. Ito ang balita ni Jed Neresina. Suot ang kulay green na damit, bit-bit ang mga tarpaulin at Philippine flaglets. Dumagsa kahapon ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Menjola sa Maynila. Ito ay bilang pakikiisa sa isinagawang prayer rally kasabay ng pagdiriwang sa 80th birthday ng dating Pangulo. Kasama sa nakiisa sa nasabing pagtitipon ang isang Duterte supporter na mula sa Cavite. Aniya isa sa kanilang panawagan ay maibalik na sa bansa si dating Pangulong Duterte. Pauwiin lang si Duterte, tama na. Hindi na kami kasi hindi kami mga rebelde. Kalaban namin ng masama. Kalaban namin rebelde. Kakampi namin yung mga pulis. Ibalik lang, matanda na. Matanda na siya. Hindi kami magre-rebelde. Kahit sa eleksyon, kahit tanggalin nila si Sara, anong gusto nila. Bukod dito, iminungkahi rin ng isang taga-suporta ng pamilya Duterte ang pagkakaisa ngayon ng taong bayan. Sana mga kababayan ko, magkaisa tayo. Ang solusyon sa Pilipinas, pagkakaisa. Pag hindi tayo nagkaisa, wala tayong magagawa. Muling binigyang diin din ng isang Duterte supporter ang edad ng dating Pangulo. Paliwanag niya sa edad na 80 ay hindi na dapat nararanasan ni FPRRD ang nangyayari sa kanya ngayon. Hinihiling lang namin, mahal na Presidente, kung hindi po ninyo kaya ng kaming akapin at mahalin bilang taong bayan ng Pilipinas, pakiusap lang po, bumaba na kayo, huwag nyo nang hintayin. Kami ay mga mapuno na mga taong bayan. Yun po ang hinihiling namin. Sobra na ramdam na namin. Hindi man sa amin ginagawa ang panggigipit, pero nakikita namin sa kapwa Pilipino namin. Samantala, sinabayan rin ng kilos protesta ng mga progresibong grupo sa Liwasang Bonifacio ang isinagawang rally kahapon ng Duterte supporters. Layo naman ang naturang pagkilos na ipanawagan ang hustisya para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killings dahil sa madugong drug war ng Duterte admin. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaresto at nadetine ang ilang mga Pilipino sa Qatar kahapon, March 28, matapos magsagawa ng umano'y hindi otorisadong political protest. Ayon sa pahayag na inilabas ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na otoridad upang makapagbigay ng consular assistance o tulong sa mga Pilipinong naroroon. Mariin namang nagpaalaala ang Embahada sa lahat ng Pilipino na nasa Qatar na tumalima sa mga alituntunin at patakaran sa naturang bansa pagdating sa pagdadaos ng mga pagpupulong at kilos protesta na may kinalaman sa politika. Hihintayin pa rin ng House Prosecution Panel ang formal na paliwanag ng Senado kung bakit tinanggihan ang mosyong inihain para pasagutin si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap na articles of impeachment. Ito ay kahit may paliwanag na rito si Senate President Francis Escudero. Ito ang balita. Iginagalang ni House Minority Leader, 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan ang desisyon ni Senate President Francis Escudero na tanggihan ang mosyon ng House Impeachment Prosecution Panel. Partikular na ang pasagutin na sa Articles of Impeachment si Vice President Sara Duterte. Si Congressman Libanan ang tatayong lead prosecutor para sa nakaambang paglilitis kay VP Duterte. Aniya, nirerespeto niya ang desisyon ni Senate President Escudero, subalit hihintayin pa rin ng House Prosecution Panel ang paliwanag ng Senado kaugnay ng issue para sa due process at transparency. Dagdag pa nito, depende sa magiging komunikasyon ng Senado ang susunod nilang magiging hakbang. Ito ay kung magsusumiti ba sila ng motion for reconsideration o iaakyat ang issue sa Supreme Court para sa constitutional clarification.
Samantala, gaya ng House Prosecution Panel, naninindigan din si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na naaayon naman sa panuntunan ang inihaing motion para pasagutin na si VP Duterte sa Articles of Impeachment. Ito ay kahit hindi pa nagko-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Itong summons na ito ay tingin ko in order, no? Kahit pa hindi pa nagko-convene formally etong impeachment court na pamumunuan ng Senado, ay pagpapakita lang ito na ginagawa nila yung kanilang tungkulin, yung mga House panel prosecutors. Nauna nang ipinaliwanag ni Senate President Cheese Escudero na kapag may sesyon lang ang Senado, doon lamang din anya pwedeng i-convene o tipunin ng impeachment court sa pamamagitan ng panunumpa ng mga miyembro ng Senado bilang impeachment judges. Binigyang diin din ng Senate leader na hindi maaaring magawa ng legalang pagsummon sa pangalawang Pangulo dahil wala pang sesyon ang Senado. Batay sa proposed calendar of impeachment trial ni SP Escudero, sa June 3 pa ang pag-convene sa impeachment court at panunumpa ng senator judges. Sa June 4 naman ang paglalabas ng mga summon. Tiniyak naman ni VP Duterte na pinaghahandaan na ng kanyang legal team ang napipintong paglilitis sa kanya. Kasalukuyan ding nakabinbin sa Korte Suprema ang petisyon ng Vice Presidente laban sa impeachment complaint. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Opisyal nang nagsimula kahapon ang pangampanya para sa mga lokal na kandidato sa buong bansa. Panawagan ng Commission on Elections o COMELEC, kilatising mabuti ang mga tumatakbo at huwag iboto ang mga pasaway na kandidato. Ito ang balita ni Dante Amento. Sa pagsisimula ng local campaign period kahapon, marami agad ang nakitang paglabag sa mga panuntunang ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC, partikular sa pagkakabit ng campaign posters, tamang sukat nito at materyales na ginamit. Sabi ni Chairman George Erwin Garcia, dapat na gamitin ang panahong ito para kilatising mabuti ang mga tumatakbo. Payo ng komisyon, huwag iboto ang mga kandidato na pasaway at hindi sumusunod sa mga patakaran sa pangangampanya. Okay lang sa akin, sabihan nyo ng masyadong bias o di inaamin nyo palang kayong pasaway. Pag pasaway ang politiko, ang kandidato, bakit natin iboboto? Hindi natin iboboto sapagkat ngayon palang tinuturuan na natin ng mga kabataan na pwede palang i-violate yung mga patakaran. Paliwanag nito, kung ngayong nanliligaw pa lamang sa taong bayan o nangangampanya ay hindi na marunong sumunod sa mga panuntunang ipinatutupad ng COMELEC, paano na lang kaya kapag sila ay naihalal at nakaupo na sa pwesto? Sino yung mga kandidato na sumusunod sa patakaran? Hindi tayo iniistorbo ng madaling araw. Madaling araw pa lang, alas 2 nangangampanya na halimbawa. O kaya naman alas 11:30 na ng gabi, nagtatatambul pa. Pinangunahan din ng COMELEC and Bank ang pagbabakla sa mga illegal na poster sa Maynila na kasabay sa ibang mga lugar sa buong bansa kahapon. Sa sandaling pagbabaklas ng COMELEC, nakaisang truck na agad sila ng illegal campaign materials. Hindi natin palalagpasin yung mga paglabag, lalong-lalo ng pag-uusapan, ay yung mga nakapaskil o yung mga pinaglalagay ng mga illegal campaign materials, malalaki masyado, o kung hindi naman yung mga environmentally unfriendly na mga campaign materials. Sa mga susunod na araw ay maglalabas na ng notice to remove ang COMELEC kung saan mismong ang mga kandidato na ang uutusang magbaklas ng illegal nilang mga poster. Sakaling hindi tumalima ay kasong disqualification ang kanilang kahaharapin. Dapat talaga meron tayong masampulan. Naniniwala tayo kapag nagpatupad tayo ng tama at sinabi nating tama na at hindi na pwede. Naniniwala tayo makakapagturo tayo ng eleksyon at sila rin mismo ay iiwas na magkaroon ng kaso. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umarangkada na rin ang kampanya para sa local elections sa iba't ibang panig ng bansa. May kani-kanyang paandar ang mga kandidato para suyuin ang mga botante sa darating na eleksyon. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Iloilo City, mahigit 35 Ilonggo ang dumalo sa campaign rally ng Team Uswag kahapon.
Pinangunahan ito ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas kasama ang kanyang partido. Dahil sa dagsa ang supporters na dumalo, ilang kalsada ang pansamantalang isinara, kabilang na ang nasa bahagi ng city proper kasabay ang pagsasagawa ng campaign kick-off rally. Ginanap ang pagtitipon sa Iloilo Freedom Grandstand habang ang kanilang katunggali naman ay nagpalipad ng kulay pula at puting mga lobo mula sa Team Sulong Gugma bilang pag-uumpisa ng local campaign period. Tiniyak naman ng mga organizer na biodegradable ang mga lobo upang mabawasan ang pinsala sa kalikasan. Maliban dito, nagtampok rin ng pabudel fight para sa kanilang mga supporters. Sa Antique, nagsagawa rin ng caravan ang Team Ligarda sa Pandan Antique bilang campaign kick-off program sa Liberman Gym. Ang Team Ligarda ay pinangungunahan ni Congressman Antonio Agapito A.A. Ligarda na kumakandidato sa Lone District ng Antique. Makakatunggali ni Ligarda sa probinsya ang kasalukuyang gobernadora ng Antique na si Governor Rodora Cadyao. At sa Naga City, isang talakayan naman kasama ang Team Naga ang isinagawa sa lungsod na pinangunahan ni former Vice President Leni Robredo na tumatakbong mayor ng Naga City. Nangampanya ang kanilang grupo sa mga stall owners dito kung saan nagpakilala at ibinahagi ang kanilang mga nagawa at mga plano sakaling manalo sa darating na halalan. Isang color fun run din ang idinaos kasama ng mga taga-suporta ni Robredo sa Naga City bilang bahagi ng kanilang kampanya. Bukod sa mga nabanggit na lugar, ilan pang local candidates sa mga probinsya ang nagdaos ng kanilang kick-off rally gaya ng One Tugigaraw, One Cagayan. Habang nagdaos naman ng free concert ang Team Asenso sa Bacolod kung saan nakilahok ang ilang musical artists at mga residente ng lungsod. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako ng suporta si United States Secretary of Defense Pete Hegseth para sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Makabagong kagamitang pandigma naman ang pagsasanayan lalo na ng mga sundalong Pilipino sa darating na balikatan exercises na isasagawa sa susunod na buwan. Ito ang balita ni Benedict Samson. Matapos ang courtesy visit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, bumisita sa Camp General Emilio Aguinaldo si US Department of Defense Secretary Pete Hegseth para makipagpulong kay Department of National Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. Ayon kay Hegseth, patuloy ang pagsuporta ng Estados Unidos sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Katunayan, dodoblihin pa ng US ang pakikipag-ugnayan sa Pilipinas at maglalaan din ng financial support para sa AFP. We agreed on the next steps to reestablish, and that's key, reestablish deterrence in the Indo-Pacific region. These efforts build on an ongoing $500 million commitment in foreign military financing and other security assistance to support the Philippines' military modernization. Simula naman sa April 21 ay mag-uumpisa na ang balikatan exercise na tatagal hanggang sa May 9, 2025. Dito sinabi ni Hegseth na gagamit ang mga sundalo ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMSIS, isang uri ng mobile ground-based anti-ship missile launcher at maging ng highly capable unmanned surface vessels o drones. Mahalaga nila na matutunan ng mga sundalong Pilipino ang paggamit ng mga makabagong sandata para sa pagtatanggol ng soberanya ng bansa. Makatutulong din nila ito para sa katahimikan sa Indo-Pacific region kasama ang South China Sea. These systems will enable U.S. forces and the armed forces of the Philippines to train together on using advanced capabilities to defend the Philippines' sovereignty. Second, to enhance interoperability for high-end operations. We agreed to conduct bilateral Special Operation Forces training in the Batanes, Islands. It reflects the strength, as I said, of our ironclad alliance, particularly in the face of Communist China's aggression in the region. And our partnership demonstrates our commitment to peace and security in the Indo-Pacific. Ayon naman kay Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr., palalakasin din nila ang mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites.
We will also expect a hastening of our capability upgrades and our logistical support facilities to support deterrence. And deterrence comes also with synergy with humanitarian assistance and disaster response, because natural calamities hit us the hardest at this time, particularly in the Philippines, which is one of the most vulnerable countries in the world. Samantala, iginit din ni Secretary Teodoro na hindi gawain ng Pilipinas ang lumikha ng mga propaganda taliwas sa mga ipinaparatang ng China. We don't practice propaganda in this country. We practice free speech and democracy. So the Philippines is not a mouthpiece, unlike they themselves, who are mouthpieces of Xi Jinping thought. You know, the problem is, you will hear me, the United States will hear me, Filipinos will hear me, but 1 billion or more Chinese won't get to hear what I said. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangunahan ng Philippine Navy ang isinagawang multilateral maritime cooperative activity kasama ang Japan at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Naramdaman ang presensya ng China habang nagsasagawa ng pagsasanay pero hindi nagpatinag ang puwersa ng Pilipinas. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Lumipad ang isang AW-109 helicopter ng Philippine Navy mula sa guided missile frigate na BRP Jose Rizal, isa sa pinakamoderno at pangunahing sasakyan pangdigma ng Philippine Navy. Isa itong multi-role vessel. Bukod sa pagpapatrolya, mayroon itong kakayahan pagdating sa anti-air at anti-submarine warfare. Habang ang Japan, isang multi-mission frigate JS Nashiro FFM-3 naman ang ipinadala. Samantalang guided missile destroyer USS Ship DDG-86 naman ang sa Estados Unidos. Bahagi sila ng ikawalong Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA kasama ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas na inilunsad noong nakaraang taon. Isinagawa ang pagsasanay sa West Philippine Sea na nasa layong 31 nautical miles east ng Bajo de Masinloc ang exercise box sa operational area ng Northern Luzon Command. Pero pasado alas 7 pa lamang ng umaga nitong Biyernes, namataan na ang isang Chinese warship na may bow number 574 sa layong 8 nautical miles. Agad itong ni-radio challenge para tanungin ang pakay sa lugar. Subalit hindi ito agad sumagot. Bagamat tinangkapan ng barko ng China na lumapit, muli itong ni-radio challenge ng Philippine Navy at saka pa lamang nag-iba ng ruta. Well, initially, hindi sila kaagad nag-respond but in the end, dahil sa constant na pag-challenge natin sa kanila, they responded that they're just conducting normal navigation. Gayunman, hindi nakaapekto ang presensya ng Chinese warship sa kabuuan ng isinagawang pagsasanay at natapos ito ng maayos. Kasalukuyang isinasagawa yung personnel exchange exercise mula dito sa BRP Jose Rizal, sinakay sa rigid-hulled inflatable boat yung ilan sa kanilang mga tauhan papunta rito sa US guided missile ship. Kabilang sa personnel exchange exercise si Lieutenant Alexander Horvat ng US Navy. Send a strong message that we are allies and we will support each other. And other than that, starting steps towards integration in how we do business and how we operate with each other. Nagsagawa rin ng division tactics kung saan nag-strategic formation ang mga barko sa pangunguna ng BRP Jose Rizal, sumunod ang US at Japan. Ilan pa sa mga pagsasanay ay ang communication check exercise, rotary flight operations, maritime domain awareness, contact reporting at photo exercise o PhotoX. Bukod sa mga barko ng Pilipinas, Japan at US, ginamit din sa pagsasanay ang C-90 aircraft ng Philippine Air Force at Maritime Patrol Aircraft P-8A Poseidon ng Estados Unidos. This kind of exercise kasi we are trying to test out yung mga capabilities na meron tayo ngayon given our new platforms. And I think we are at par with other countries now that we have modern platforms. And second, we were able to interoperate with them
Meaning to say, the ability to interoperate with like-minded countries is very important kasi to show na in line tayo sa isang rules-based order. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, layunin ng pagsasanay na paigtingin ang interoperability at palakasin pa ang combined capabilities ng tatlong bansa. Binigyang diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ang MMCA ay malaking tulong para sa patuloy na pagpapaunlad sa ating koordinasyon, taktika at kaalaman sa karagatan. Bawat pagsasanay ay nagpapalakas sa ating kakayahang harapin ang mga banta sa seguridad at ipagtanggol ang ating pambansang interes. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ni Vice President Sara Duterte ang pakiusap ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaarawan kahapon. Samantala, kahit pa ito ay nasa loob ng detention facility, nananatili anyang positibo ang dating Pangulo na makapaglilingkod pa siya bilang alkalde kung muli siyang mahalal sa Davao City. Ito ang balita ni Cynthia Teruel. Kasabay ng libo-libong taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa iba't ibang panig ng mundo, nakiisa rin sa Solidarity Rally at picnic celebration ng kanyang 80 taong kaarawan ang mga Pilipino at dayuhang taga-suporta niya dito sa International Criminal Court Complex sa The Hague, the Netherlands, Biyernes, March 28. Tumayo pa kami galing sa Cuxhaven, Germany para lang madalaw madalaw ka po sa Taydigong, pero umaasa kami sana makalabas ka na ng maaga. Bring him home! Bring him home! Andito po kami ng mga kaibigan ko just to support Tatay Digong for his birthday. We wish him to be back home. Stay strong and we are here for you. We pray for your good health and more years to come. Sa kabuuan, tahimik at payapa ang naging pagtitipon ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte dito sa ICC. Ayon sa ilan na nanggaling pa sa ibang bansa, babalik pa rin sila dito para magpakita ng suporta sa dating Pangulo. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa lahat ng nag-abala para kumuha ng permit at magpadala ng paanyaya para sa pagkakatipon. Ipinarating din ito ang pakiusap naman ng ICC sa lahat, maging sa mga kawani ng media na huwag kunan ng litrato o video ang fasad at gusali ng detention facility. Maikli, ngunit malaman naman ang pakiusap ng dating Pangulong Duterte sa kanyang mga taga-suporta batay sa pahayag ng pangalawang Pangulo. Sabihin sa ating mga kababayan na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng kanilang mga guest candidates. Hindi na niya magawang mangampaan niya, tumayo sa stage doon sa Pilipinas at sabihan ang mga supporters kung bakit kailangan natin iboto yung 10 diretso. Bukod dito, ayon kay VP Sara, nagpaalala din ang kanyang ama sa kanilang mga taga-suporta na magbantay ng mabuti lalo na sa darating na eleksyon. Sinabi niya na bantayan natin ang ating boto dahil ang mga tao na desperado ay kung ano-anong pandaraya ang naiisip para lang manalo sila. Gayon din, nakikiusap ang dating Pangulo maging sa kanyang mga kaibigang abogado sa Pilipinas na huwag nang magtalakay o makialam pa sa kanyang kaso sa ICC. Ayon kay VP Sara, ipagdasal na lamang aniya ang kanyang ama na bigyan pa ng lakas ng loob at pangangatawan na harapin ang kaso dahil lagi nitong binabanggit na nais niyang makauwi na sa Pilipinas. Positibo ito na makakapanungkulan pa bilang mayor ng Davao City. Sabihin ko sa lahat ng mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa lahat ng mga abogado na kaibigan niya
huwag tayo makialam sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo magdesisyon kung ano ang mangyayari o ano ang susundin kaparte ng proseso ng korte. Cynthia Teruel, UNTV News and Rescue, Den Haag, The Netherlands. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, nagkomento naman si VP Sara kaugnay ng pag-turnover ng International Criminal Court o ICC sa mga ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte sa defense team nito. Ang set of evidence na tinatawag na Package 001 ay naglalaman ng sinasabing 181 items o pieces of evidence laban sa dating Pangulo. Ayon kay VP Sara, tila hindi papatak sa crimes against humanity kung 181 lamang ang bilang ng ebidensya. Okay lang din naman siguro na mag-comment ako nito dahil hindi naman ako kaparte ng ICC case. 181 pieces of evidence at sinasabi nila libo-libo. This is a case of crimes against humanity. So kung meron ka lang 181 pieces of evidence, does that show a crime against humanity? Kasi sinasabi ko sabi ko, naging kaso ba ito dahil sa atake lang ng media? Sa pahayag ng pangalawang Pangulo, iginiit nito ang malaking papel ng media. Kaya nakadetene ngayon sa ICC si dating Pangulong Duterte kahit hindi naman talaga dapat sa una pa lang. Anya, pinalabas ng media na ang ibang kahulugan na kung tutuusin ay programa o trabaho ng pamahalaan para sugpuin ang iligal na droga sa bansa. Nasaan na ang 30,000 pieces of evidence? This is not a case for the ICC. These were not even cases in the Philippines. Not a single case. So parang ang pakiramdam ko, naging kaso siya dahil sa portrayal ng media sa war on drugs. And that was just the title noong trabaho ng gobyerno na pugsain ang illegal na droga sa loob ng kanyang bayan. Parang hindi siya makatarungan sa 80 years old na tao. Kumpiyansa si former presidential spokesperson Attorney Harry Roque na hindi na siya mapauuwi ng pamahalaan ng Pilipinas kahit pa igiit ng kanyang mga kritiko na harapin niya ang mga kasong inihain sa kanya ng Kamara. Ayon kay Attorney Roque na isumiti na niya ang kanyang asylum application sa the Netherlands. At habang pinoproseso ito ay kailangan niyang manatili doon at hindi na niya kailangan pang magtago. Na-file na po. So, hindi na ako pa pwede ma-deport ng mga bangat sa Pilipinas. Well, hayaan na natin decision na niya ng gobyerno ng Netherlands. Kasi, fortunately, hindi naman yan subject to voting. Hindi required para sa mga nagnanais magtrabaho abroad ang magbayad na kaagad sa Social Security System o SSS bago makuha ang kanilang Overseas Employment Certificate o OEC. Ito ang nilinaw ng Department of Migrant Workers o DMW matapos maglabas ng desisyon ng Supreme Court na nagsasabing mali ang paniningil ng bayad sa SSS sa mga OFW bago sila mabigyan ng Overseas Employment Certificate. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Sa ilalim ng Republic Act 11199 o Social Security Act of 2018, ginawang compulsory members ng Social Security Service o SSS ang lahat ng mga overseas Filipino worker. Sa desisyon kamakailan ng Korte Suprema, pinagtibay ang mandatory coverage ng SSS sa mga OFW dahil magsisilbi itong proteksyon sakaling magkasakit o magkaroon sila ng disability sa pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Pero nilinaw ng Korte Suprema na mali ang paniningil ng paunang bayad sa SSS contribution sa isang land-based OFW bago makakuha ng Overseas Employment Certificate o OEC.
Ito ang nagsisilbing exit clearance ng isang Pilipino upang makapagtrabaho abroad, kasama na rin ang exemption sa pagbabayad ng travel tax at airport terminal fee. Ayon naman sa Department of Migrant Workers o DMW, hindi kasama sa mga requirement para makapagtrabaho abroad ang advance payment sa SSS bago makakuha ng OEC. Wala tayong requirement na kailangan magbayad muna siya or mag-pay out siya ng kanyang contribution bago siya issuean or mabigyan ng OEC. This is never our mandatory requirement. Dagdag pa ni DMW Undersecretary Bay, sa kabila ng kahalagahan ng Social Security, desisyon pa rin ng mga OFW kung voluntaryong magbabayad ng SSS. Aniya, pumapasok rin ang Pilipinas sa mga labor agreements na may social policy protection kasama ang ibang mga bansa upang masiguro na mayroong matatanggap na benepisyo ang mga OFW mula sa kanilang mga foreign employer. It's a continuing negotiation and if our employers also or in the employment contract, meron ding mga social security protection mechanisms. Maaari namang magtungo sa online portal ng Department of Migrant Workers na dmw.gov.ph/online services para sa mga katanungan o pagpoproseso ng mga dokumento. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkatensyon sa pagitan ng nagpoprotestang mga mag-aaral at security guards sa loob ng Cavite State University Indang Campus noong Huwebes matapos pagbawalan ng mga ito na pumasok sa loob ng paaralan. Sa Bohol, ipinamahagi ng lokal na pamahalaan ang 3 commercial fishing boats para naman sa mga mangingisda, habang isang patay na dugong naman ang natagpuan sa dalampasigan sakop ng Marihatag, Surigao del Sur. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Cavite, bahagyang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga security guard at mag-aaral sa Cavite State University o CVSU Indang Campus matapos pagbawalang pumasok ang mga nagpoprotesta sa loob ng universidad. Ang kilos protesta ay kasabay ng pagdiriwang na ika-119th founding anniversary ng paaralan nitong Huwebes, March 27. Nakiisa sa ginanap na rally ang Kabataan Party List at iba pang militanteng organisasyon ng kabataan kung saan ipinaglalaban nila ang kanilang karapatan bilang mga eskolar ng bayan. Kabilang na ang mga isyong may kinalaman sa academic freedom, pondo para sa mga state universities and colleges o SUCS, ang mandatory ng Reserve Officers Training Course o ROTC at ang mga karapatan ng LGBTQIA+ community. Sa Bohol, may magagamit na ngayon sa kanilang paghahanap buhay ang maraming mangingisda sa Bohol. Ibinigay na kasi sa 3 bayan sa probinsya ang 3 62-feet commercial fishing boats mula sa provincial government ng Bohol at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Isinagawa ang naturang turnover ceremony sa Panglao, Bohol, Kamakalawa. Kabilang sa mga napagkalooban ng bagong bangkang pangisda ang Panglao, Duero at Guindulman na kabilang sa mga coastal municipality. Ang nasabing 62 feet na bangka ay ginawa para sa commercial fishing na kayang umabot hanggang 15-kilometer municipal zone at may kumpletong mga gamit para sa mabisa at epektibong pangingisda. Ang bawat isa sa mga ito ay nagkakahalaga ng 10 million pesos. Umaasa naman si Governor Aris Aumentado na ang 3 bangka ay makakapagbigay ng dagdag na supply ng isda sa probinsya. Sa Surigao del Sur, isang patay na dugong o sikaw ang natagpuan malapit sa dalampasigan ng Marihatag, Surigao del Sur. Sa video na kuha ni Rafi Varios Ferres, makikita ang nakatihaya at wala ng buhay na dugong. Agad na naabisuan ang Community Environment and Natural Resources Office o CENRO sa Lianga na siyang nakakasakop sa lugar hinggil dito. Base na rin sa inisyal na investigasyon, maraming sugat sa katawan ang lalaking dugong na posible umanong dulot ng pagkakasilo sa lambat. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, ang Marihatag at adjacent coastal areas ay isang dugong habitat bilang sagana sa seagrass beds na siyang pangunahing pagkain ng mga ganitong uri ng mga endangered species.
Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kapapasok lamang na balita, sumampa na sa 600 at 74 na mga tao ang bilang ng mga nasawi matapos na tumama ang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar kahapon. Habang aabot naman sa 1,670 ang bilang ng mga naiulat na sugatan batay sa update ng Myanmar authorities ngayong araw. Ayon sa mga otoridad, pinakamatindi sa mga napinsala ang area ng Mandalay na siyang ikalawang pinakamalaking syudad sa Myanmar. Sa ngayon ay nangangailangan ng karagdagang tulong ang rescue team sa Myanmar dahil sa dami ng humingi ng saklolo mula sa mga gumuhong istruktura doon. Bagaman naitala ang sentro ng magnitude 7.7 na lindol na tumama sa Myanmar kahapon, mas malakas ang naramdamang pagyanig sa border ng bansang Thailand na nagdulot ng matinding pinsala sa ilang mga gusali doon. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang rescue and retrieval operations sa mga hinihinala pang natabunan ng mga bumagsak na istruktura. Ito ang balita ni Paula Porta. Isang malakas na magnitude 7.7 na lindol ang naramdaman sa Myanmar na nagdulot din ng malakas na pagyanig sa ilang bahagi ng Thailand, partikular na sa Kapitolyo ng Bangkok nitong Biyernes ng hapon, March 28. Naramdaman ang pagyanig dakong 1:20 ng hapon dito sa Thailand. Ilang gusali at istruktura ang nagtamo ng pinsala kasunod ng lindol. Dahil dito, idiniklara ng pamahalaan ng Thailand ang Bangkok bilang isang disaster zone. Ayon kay Bangkok Governor Thatchai Sitipun, nagpapatuloy ang isinasagawang inspeksyon sa mga gusali sa lungsod kasabay ng paalala sa mga residente na mag-ingat dahil posibleng may gumuho pa sa mga naapektuhang gusali. Bukod sa mga gusali ay sinuri rin ang pasilidad ng transportasyon gaya ng bus line at electric train lines upang makatiyak na ang mga ito ay ligtas. Pansamantalang sinuspindi ang operasyon ng mga bus rapid transport system at linya ng tren sa Bangkok nitong Biyernes, ngunit naibalik naman agad ngayong araw. Samantala, wala namang napaulat na mga Pilipinong nasaktan sa insidente ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Bangkok. Nagpahayag naman ang Civil Aviation Authority ng Thailand na tuloy-tuloy pa rin ang operasyon sa lahat ng mga paliparan sa kabila ng naranasang pagyanig. Base naman sa ulat ng telecom operator, walang anumang pinsala sa lahat ng base stations ng National Broadcasting and Telecommunications Commission. Tinitiyak naman ni Prime Minister Paetongtarn Tran Shinawatra na maaari na magsibalik sa kani-kaniyang mga tahanan ang mga nakatira sa mga high-rise buildings na hindi naapektuhan ng lindol. นะคะว่าเหตุการณ์ของ Aftershock นี้ค่ะจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในอาคารสูงที่ไม่ได้รับความเสียหายสามารถกลับขึ้นไปอยู่อาศัยได้แล้วค่ะรวมถึงบ้านพักอาศัยด้วยค่ะถ้าหากไม่แน่ใจนะคะให้แจ้งกับทางกทมเพื่อเข้าไปตรวจสอบค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะดูเรื่องของข่าวสารข้อมูลข่าวสารที่มาจากหน่วยงานของภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าว Dagdag ng Prime Minister, nagsasagawa na ang pamahalaan ng 24-hour emergency center upang agarang makatugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Paula Porta, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inianunsyo ng US government ang pagsasapinal ng desisyon ng Trump administration na tuluyang buwagin na ang US International Development Agency na USAID. Mangangahulugan ito na ititigil na ng US ang lahat ng foreign aid spending nito. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, naabisuhan na niya ang US Congress para sa transfer ng ilang USAID functions sa ilalim ng Department of State simula July 1, 2025. Dagdag pa ni Rubio, plano na ring itigil ni US President Donald Trump ang lahat ng natitirang gawain ng USAID na hindi sang-ayon sa prioridad ng kanyang administrasyon. Bigong makaabante sa 2025 Miami Open Finals ang Pinay tennis player na si Alex Ayala matapos natalunin ni Jessica Pegula ng Amerika sa Miami Open Semis.
Sunod-sunod na naungusan ni Pegula si Ayala sa 3-set game para sana makaabante sa finals. Sa kabila nito, very proud pa rin ng mga Pilipino sa nakamit na tagumpay ng Pinay tennis player. Maging ang kanyang kapwa-atleta at pole vaulter na si EJ Obiena, very proud rin sa karangalang ibinigay ni Ayala para sa bayan. Nagpaabot din ng pagbati sa tennis phenomenon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing makasaysayan at kahanga-hanga ang tagumpay ni Alex Ayala. Sa kanyang Instagram story, labis na pinasalamatan ni Ayala ang lahat ng mga sumusuporta at nagmamahal sa kanya. Good news para sa lahat ng Miss Universe fans. Nakatakdang bumisita sa Pilipinas ang Miss Universe Continental Queens sa darating na April 26 hanggang May 3, 2025. Kabilang sa mga ito si 2024 Miss Universe Philippines Chelsea Manalo na siyang title holder ng Miss Universe Asia. Makakasama rin niya sa pagbisita sina Miss Universe Americas na si Tatiana Calmel mula sa Peru at Miss Universe Africa and Oceania Chidima at Adetshina ng Nigeria. Gayon din si Matilda Wirtarvuri ng Finland na siya namang hinirang bilang Miss Universe Europe and Middle East. Bago pa ang kanilang pagbisita sa Pilipinas, unang pupuntahan ng Miss Universe Continental Queens ang Thailand na nakaschedule naman sa March 31 hanggang April 25. Naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 17:14 na nagsasabi, "Ang pasimula ng pagkakaalit ay gaya ng pagbuga ng tubig, kaya't iwan ninyo ang pagtatalo bago mag-init sa pagkakaalit." At yan ang mga balita para sa buong linggong nakalipas. Ngayong araw din ng Sabado, aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licoz at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.